oposisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. At welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ho ay araw na naman ng Huwebes at medyo maulan ho sa labas, kaya't mag-ingat ho tayo. Dapat ho ay may dala tayong proteksyon sa ulan, katulad ng payong, raincoat, o maaaring ding supot na pwedeng maka-cover sa ating ulo para ho maprotektahan natin ang ating kalusugan ng ating katawan. Dahil kapag hindi po ay maaari tayong magkasakit. Kaya ang payo ho namin, lagi ho tayo mag-iingat at lagi hong protektahan ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay. At tuwing Huwebes nga ho, tayo ay nagkakasama-sama sa Himpapawid para ho sa ating isang oras na programa. Ang programang ito ay nagtataglay ng ating mga balitaan, ng ating IPH, ang ating HSF at ang ating MHS Discusses, kung saan pag-uusapan natin ang mga mahalagang topiko patungkol ho sa ating operations at management at syempre sa ating mga technical assistance sa MHSD na atin pong ibinibigay, atin pong parte ho o bahagi ng ating mga serbisyo para sa ating kapwa Bangsamoro. Tayo ho ay live sa ating Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development BARM, at live din ho tayo sa Facebook page ng DXMS Radyo Bida Cotabato City. At syempre, live na live din po tayo sa inyong mga transistor radio via DXMS Radyo Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. AM po yan. Kung saan man ho kayo pinaka-komportable, pinaka-masaya at pinaka-easy ho para sa inyo na mapanood kami at makasama kami ngayong araw na ito, kayo ho ay aming iniimbitahan. Okay? Today is June 20, 2024, araw ng Cotabato sa araw na ito. Maligayang pagdiriwang ho ng araw ng Cotabato City. Marami na ho mga aktibidad ang naisagawa ng ating local government unit. Katulad nga ho kagabi na ginanap ang search for mutya ng Cotabato dyan sa may NDC Gymnasium. Ayan, di ba? I think baka marami dito sa ating mga kasamahan na nanonood. Katulad nito ang ating kasamahan sa bandang kaliwa at baka ito ring isa sa bandang kanan. Okay, at syempre, ngayon po ay holiday. Non-working holiday. Subalit tayo po ay hindi pwedeng lumiban sa ating pagpapaabot ng mga importanteng impormasyon, ng mga makabulang impormasyon sa ating kabalay, sa ating kapwa Bangsamoro. Dahil importanteng malaman nila ang lahat ng mga nangyari, ang atin pong isinagawang mga
aktibidades na kabilang ho sa ating programa, sa ating mga proyekto sa MHSD. At ngayong araw rin po na ito, hitik na hitik po tayo sa mga balita, katulad po ng nangyaring Barmea First Ever General Assembly na ginanap po dyan sa may Sharif Kabunsuan Cultural Complex o sa SKCC sa loob ng Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Detalye po niyan mamaya sa ating balitaan. But before that, atin ho munang pabatiin ang ating kabalay. Sa ngayon ho, among our homecasters or between or sa ating mga homecasters sa kasama natin, ang ating kabalay, isa ho ang kapiling natin ngayon. At yan ho yung sa ating bandang kaliwa. Nandyan ho siya para bumati sa atin ng kanyang taus-pusong pagbati. Andito po si Kabalay na Hamsi. Kabalay na Hamsi, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally. At magandang umaga at maulan na umaga sa ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig sa kanilang mga radyo at nanonood sa ating Facebook Live sa Ministry of Human Settlements and Development BARM page. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa panibagong mga kaganapan at mga bagong talakayan ng aming ministeryo at maligayang kaarawan ng Cotabato po. Ay, kaarawan. Parang naalala ko, birthday, no? ng Cotabato City. At sadya naman po ang lahat ng mga Cotabateño ay nagdiriwang sa araw na ito. At kasabay yan ng pagpatak ng ulan. Hindi naman po masyadong malakas, no? Sa labas at... Paano nga yung kata, Ma'am Sally? Buhos na. Buhos ng ulan, aking mundo'y. Ayun po ay mga kanta lamang na mayroong salitang ulan, no? At yun ho ang pagbati mula sa ating kabalay na si Hamsi. At ngayon naman ho, ipakikilala ko na ho sa inyo kung sino ho ang ating makakapiling sa ating MHS Discusses. Mamaya ho yan pagkatapos ng ating balitaan, ng ating IPH at ng ating HSF sa ating episode ngayong araw na ito. And by the way, nakalimutan ko, today is the 14th of Dhul-Hijjah, 1445 sa ating Hijri calendar. Mahalagang malaman natin na pareho ang Gregorian date at ang ating Hijri date. And this is our 174th episode ng ating programang MHS Delivers. Sana ho sa mga susunod pang episodyo ng ating programa ay nandyan pa rin po kaming nandyan pa rin po tayo at kayo nakasama ho natin bawat episode ng ating programa. Okay? At maligayang pagkikinig din sa ating kabalay na si Ria na ngayon po ay busy sa kanilang sinasagawang aktibidades. At back there sa ating opisina, nandiyan naman po ang ating kabalay na si Nohaz Daud na ngayon ay kasama ng ating procurement officer sa mga sinasagawang installation ng ating ICT equipment sa opisina. At nandiyan naman sa kabilang dako ng mundo, sa kabilang kwarto, ang ating kabalay na si Almansor Ugaw at si Sir Alan. Tama ba? Okay. Si Sir Alan sa ating technical side. Maraming salamat. At dahil dyan tayo po ay nakakapag-transmit ng mahalagang impormasyon sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay ng ating programa. At eto na nga ho. Ipakikilala naman namin sa inyo ang ating guest speaker ngayong araw na ito. Ang atin pong topic mamaya sa ating MHS Discusses ay Human Resource Management Efforts at MHSD. Ano nga kaya ang sinasagawang mga aktibidades at mga estratehiya para ho ma-manage ng mabuti ang ating human resources sa MHSD? At kapiling natin ngayon ang ating kabalay, ang ating walang kapagurang head ng Human Resource Management Section, HRMS sa MHSD, na walang iba ho kung hindi si Ginoong Tyrone Luis Agcambot, ang head ng aming HRMS. Magandang umaga sa iyo, kabalay na Tay, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang iyong pagbati. Alaikum salam, Ma'am Sal, pati sa mga tagapakinig natin sa MHSD Delivers. Magandang umaga sa inyo at malamig na tanghali sa atin lahat.
Okay. At yan ho ang pagbati, malamig na umaga o tanghali, subalit mainit ho ang pagbati sa atin ng ating kabalay na si Ginoong Tyron. Mamaya po pag-uusapan namin ang patungkol ho sa, sinabi ko ang topic natin ngayon, ang Human Resource Management Efforts at the MHSD. Mahalaga pong malaman natin yan dahil yan ho ang nagpapatakbo sa lahat ng operasyon at nagbibigay serbisyo ho mula sa MHSD para sa ating bawat pamilyang Bangsamoro. Simula po sa ating provision of decent houses, pagbibigay ho ng technical assistance sa ating mga local government units at ang ating regulatory services para ho masiguro ang sustainability ng lahat ng proyektong infrastruktura, subdivision projects dito ho sa ating rehiyong Bangsamoro. At tayo ho ay magbabalik para sa ating balitaan ngayong araw na ito. Ngayong episode natin pagkaraan lamang ng ating paalala regarding our housing loan program o project na ibibigay sa atin ng ating kabalay na si Almansor Uga. Please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers at yan nga ho ang ating paalala regarding our housing loan program o project sa MHSD na atin na hong hopefully maisasagawa simula ngayong taon dahil ho sa ginawa nating mga aktibidades para ho mapatibay yung ating mga areas, mapaunlad at malinis at maayos yung ating housing loan areas. Ngayon po ay naandyan sa Barangay Samba, sa bayan ng Dato Odin Sinsuat, sa probinsya ng Maguindanao. And hopefully, with our proposal for next year na mga housing units under this program or this project, sana ho ay mas maraming housing units ang ating may sa katuparan at maging available po para sa ating mga nangangailangang mga pamilya na hindi pa ho kaya magpatayo ng kanilang sariling bahay. At an installment basis or system ay maaari silang
makakuha ng kanilang housing unit dito po sa ating housing loan project na sinasabi ho natin. And inshallah, sana ho maaprubahan at sana ho ay makapag-umpisa tayo ng construction next year, 2025, inshallah. Ayan, at tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong araw ng Huwebes, ika-20 sa buwan ng Hunyo, taong 2024, at ika-14 sa buwan ng Zulhijjah, 1445 sa ating Hijri calendar. At ang ating headlines ngayong araw: mga empleyado ng MHSD masayang ipinagdiwang ang Eid al-Adha. Ikalawa sa ating headlines, CM Ibrahim binati ang Barmea sa pagsasagawa nito ng kauna-unahang General Assembly kung saan nakibahagi ang MHSD at iba pang MOA. At ang ikatlo at huli sa ating headlines, MHSD pumirma ng MOA kasama ang OCM at BYC para sa Provincial Youth Learning Center sa Sulu. Sa detalye ng ating unang balita, mga empleyado ng MHSD masayang ipinagdiwang ang Eid al-Adha. Narito si Kabalayna Hamsari. 2 araw matapos idaos sa buong mundo ang Eid al-Adha prayer noong ika-16 ng Hunyo, nagtipon ng mga kawani ng Ministry of Human Settlements and Development MHSD sa Regional Conference Room nito sa loob ng Bangsamoro Government Center or BGC, Cotabato City upang ipagdiriwang ang pinakamalaking araw ng mga Muslim. Sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin Dibara, masayang nagsama-sama sa naturang lugar ang mga empleyado mula sa iba't ibang dibisyon at seksyon ng MHSD sa ilalim ng Operation and Management Services at Technical and Regulatory Services. Bago nila pinagsaluan ng mga pagkain voluntaryong dinala at inihain ng mga kawani, nagduwa o nanalangin muna sila sa pangunguna ni Sheikh Ibrahim A. Bagumban, Executive Assistant 3, kung saan kanya ring ipinagdasal na matapos na ang paghihirap ng mga tao sa Palestine. Sa kanilang mga mensaheng pagganyak, ipinalam ni Minister Bara ang pinaka-esensya ng pagdiriwang ng Eid al-Adha kung saan kanyang sinabing ito ay nagpapaalala ng kahalagahan ng pagsasakripisyo at pagiging totoo sa bawat pangako para sa kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. May pagbulita rin ng sakripisyo ni Propeta Ibrahim at ang sinseridad ng kanyang anak na si Ismael, ang pagsasagawa ng Hajj at ang uling pilgrimage or paglalakbay sa banal na lugar ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan kanyang binigkas ang uling kutba or sermon sa maaari ring mabasa sa Surah Al-Maida na pinupuod ng mga turo ng Islam at ang pagkumpleto nito bilang paraan rin ng pamumuhay, wika ni Ministro. Naging kabahagi rin ang pagdiriwang ng mga bisita sa kaibigang Malaysian na sina Muhammad Lai Sayong at Haris Harman sa nagawa ng kurban or pag-aalay sa lungsod ng Marawi para sa Eid al-Adha at binisita ang MHSD. Iyan mga balita ko po nilingkod Bangsamoro Hamsari para magbabalik. Maraming salamat, Kabalayna Hamsari, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, Chief Minister Ibrahim binati ang Barmea sa pagsasagawa nito ng kauna-unahang General Assembly kung saan nakibahagi ang MHSD at iba pang MOA ng BARM. Matapos ang kanyang taus-pusong pagbati para sa Eid al-Adha, binati ni BARM Chief Minister Ahod Ibrahim ang lahat ng nag-organiza ng kauna-unahang General Assembly ng BARM Employees Association o Barmea na ginanap sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex o SKCC sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Ang organisasyon na ito ay maaaring maging aparatus upang ma-ensure natin na ang moral governance ay talagang sinusunod. I hope na lahat ng empleyado dito sa BARM ay mahikayat na maging miyembro nitong organisasyon. Diin ng punong ministro. Sa pag-i-establish ng organisasyon na ito
ay isa na namang milestone para sa mga empleyado ng Bangsamoro Government sapagkat kailangan mayroong organisasyon na tututok sa kung paano at ano ang mga problema o alalahanin ng mga empleyado na di nakikita ng mga lider at isang grupo na tututok sa implementasyon ng mga programa ng naaayon sa moral governance. Dagdag pa ng Chief Minister. Ayon pa sa kanya, ginagampanan ng Barmea ang isang mahalagang papel sa pagtataguyod ng mga individual na karapatan at kolektibong kapakanan ng mga empleyado habang itinataguyod ang mga prinsipyo ng moral governance at tinataguyod din ang moral, panlipunan at pag-ekonomiyang kabutihan ng mga empleyado. 5 kawani ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang nakibahagi sa napakahalagang aktibidad kasama ng iba pang mga kinatawan mula sa ministries, offices at agencies o MOA ng BARM kabilang OCM, OSM, OASM, MAFAR, MBHTE, MENRE, MFBM, MIPA, MILG, MOH, MOLE, MOST, MOTC, MPOST, MPW, MSSD, MTIT, BCPCH, BPA, BPDA, BSC, BWC, BDI, DAB, BYC, BIO, BICTO, OBC, BHRC, Office of the Wali, CSC, CISEA, OSC, BBOI, OSG, at mga opisina ng ilan sa members of the Parliament. Sa pamamagitan ng General Assembly na ibahagi ni Interim Officer Alan Calido ang Constitution and Bylaws ng Barmea at sinang-ayunan nito ng mga membro na naging daan sa adopsyon at pag-aproba nito ni Interim President Professor Tahir Nalag MAIS. Isinagawa rin sa aktibidad ang kauna-unahang eleksyon ng 15 board members ng asosasyon at nagsagawa ng online at paper voting para sa mga miyembro. Nagbigay rin ng kanilang mensahe ng suporta at pagbati sina MBHTE Minister Muhagyar Iqbal, BARM Secretary General Professor Rabi Angkal, Civil Service Commission Director 2 Dominador Gonzales Jr., Bangsamoro Youth Commission o BYC Commissioner Nasiruddin Dunding at kinatawan ni MP Suharto Esmael na si Chief of Staff Engineer Khalid Esmael. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At para naman ho sa detalye ng ating ikatlo at huling balita ngayong araw, MHSD pumirma ng MOA kasama ang OCM at BYC para sa Provincial Youth Learning Center sa Sulu, nagbabalik si Kabalay na Hamsari. Matapos ang masusing fasilitasyon na isagawa rin ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang pagpirma sa Memorandum of Agreement or MOA kasamang opisyal ng Office of the Chief Minister at Bangsamoro Youth Commission or BYC na ginanap sa Bangsamoro Planning and Development Authority or BPDA Office noong 18 ng Unyo taong kasalukuyan. Ang MOA signing ay sinagawa para sa implementasyon ng proyektong Construction of Sulu Provincial Youth Training Development Center na naponduhan sa ilalim ng Special Development Fund SDF for the year 2022. Ang pagpirma ay nangyari sa pagitan ni Senior Minister Abunawas El Maslamama, Minister Hamid Aminuddin D. Bara, MHSD, at Commissioner Nasiruddin D. Dunding ng BYC. Nagbigay rin ng kani-kanilang mensahe ng suporta at kagalakan sina Senior Minister Maslamama at Minister Bara at Commissioner Dunding. Aktibo ring nakibahagi sa aktibidad sina Director Salim C. Dimuna ng Operation and Management Services ng MHSD, 10 na mga ininyero at legal assistant ng ministeryo kasamang iba pang opisyal na kawani ng OCM, OSM, BYC at BPDA.
Natapos ang programa sa mensahe ni Director Melanie M. Indar, ENP, na siyang Deputy Project Manager on Planning and Coordination ng SDA Project Management Office or PMO. Para sa mapayapang pamamahit maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ako po yung lingkod Bangsamoro, Amsari Pala, nagbabalita. Maraming salamat Kabalay na Hamsari sa detalye ng ating ikatlo at huling balita. Ngayong araw ho ng Huwebes, ikadalawampu sa buwan ng Hunyo, taong 2024 at ikalabing-apat sa buwan ng Dhul-Hijjah 1445. Para ho sa ating 174th episode ng ating programang MHS Delivers. At yan ho ang bumubuo sa ating mga balita. Sana ho ay nakuha nyo ang pinakamahalagang impormasyon na amin hong ibinahagi sa inyo ngayong araw. At tayo ho ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating napakaikli subalit napaka-importanting paalala regarding our resettlement housing projects sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. At yan nga ho ang ating maikli. Subalit, importante hong paalala regarding our resettlement housing projects na atin pong itinataguyod sa buong rehiyong Bangsamoro o sa BARM region. Simula ho sa ating mainland, sa Maguindanao, Lanao del Sur at Special Geographic Area, hanggang sa ating island provinces, ang Basilan, Cebu at Tawi-Tawi. At kagaling nga lang ho ng ating grupo dyan sa probinsya ng Tawi-Tawi. At amin hong naabot ang munisipyo ng Simonul. Napakaganda po at doon namin ay isagawa ang Eid Prayer ngayong Eid al-Adha. Maligayang panonood at maligayang pakikinig ho sa ating mga kapwa-opisyales ng Notre Dame of Cotabato Parents and Teachers Association o NDCPTA. Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan at pinakamasayang estado ng inyong mga buhay sa araw po na ito. At dahil nag-message dyan, maraming salamat kay Ate Maceda Abo na ngayon ho ay nanonood sa ating programa. Ayan, send your comments and we will read your comments aloud sa ating episode ngayong araw. At dahil dyan, tayo ho ay magbabasa muna ng ating mga comments sa ating Facebook Live at gagawin po yan ng ating kabalay na si Hamsari. Sino nga ba ang nagpadala ng kanilang comments, kabalay na Hamsi? Yes, Ma'am Sally, speaking of comments, nangunguna dyan ang ating si Shahara
Umumbas Pendalida. Makapakita na ako, hindi ko pa memories pa. Assalamualaikum, kabalay watching from Seoul, Tan Kudarat. Waalaikumsalam, ma'am siya, ang ating sipag na social work ng Housing and Human Settlements Division. That's right. Ang At ating registered social worker, Ma'am sa Sally. MHSD. At kasunod ang kanyang boss, na walang iba kundi si Chief Abdulhamid Alawi Jr. watching from a distance, Makati. From a distance. Every time na the babanggit world. automatic na yan, from a distance. That's right. Hello po, Sir Gadi. Thank you for At walang watching. na tumutulong sa atin sa Yes po, Ma'am ICS. Sally. Okay, maraming Very salamat. supportive. Yes, Sir Gads. At kasunod dyan ang ating Provincial Director ng Basilan, si Abu Said Warudain, watching from Quezon City. Ang layo-layo na naabot nila, Ma'am Sally. Naku naman, parang all over the Philippines itong ating mga commenters ng ating Facebook Live. Mag-ingat po kayo saan man kayo naroroon. Ayan, kabalay na Hamsi, no? And also, thank you for watching, Sir Warudain. Kahit nasa travel, nanonood pa rin siya. Totoo yan. Naku naman, at yan ang napaka-active natin na Provincial Director ng MHSD Basilan. Kaya nga ho, ang kanyang palaging pledge ay tatapusin ang ating mga housing units even before yung target date of completion ng ating mga proyekto. Inshallah. Yes, Ma'am Sally. Tumabol dyan si Attorney Chief Lick Makapantar ng Ilud. Salam with Red Hearts. Okay, itong si Attorney Lick ay ang Chief ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD ng MHSD. The pretty heart evangelista ng MHSD. Mashallah. Okay, at dahil nabasa na ho natin ang ating mga comments sa ating Facebook Live, oras natin ngayon ay alas 11:34 na po ng umaga. Sana ho masaya ang inyong mga umaga ngayong araw na ito at hanggang maghapon hanggang magabi hanggang kinabukasan. And as every day passes by. Okay, kabalay na Hamsi, ano nga ba ang iyong baong trivia para sa ating IPH ngayong episode natin? Yes, Ma'am Sally. At paalala lang po, before tayo magbigay ng IPH, paalala lang po sa dulo ng programang ito, meron tayong segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng programang ito magpapanalo sa inyo ng 100 peso load na inyong isasend sa 0955-799-4778. At sa ngalan ng ating kabalay na si Joy Ria Vintamran Muhammad, ako pong magbibigay sa inyo ng segmentong IPH or Impormasyong Pambahit Hanap Buhay sa araw na ito. Para sa araw na ito, Ma'am Sally at kabalan na Tyrone, natin ginugunit ang araw ng Cotabato ngayong araw by the virtue of the Presidential Proclamation 1745 dated on June 20, 1978, which declares every 20th of June as araw ng Cotabato. The Cotabato City Government declares June 20 as a special non-working holiday in the entire Cotabato City. Yan po, at 48 years na po ginugunita ang araw ng Cotabato, Ma'am Sally, at marami pong mga aktibidad ang pinasilitate ng LGU ng Cotabato City. Kagabi nga po is nangyari ang mutya ng Cotabato Coronation Night, at sa mga susunod na araw, isang araw ng Cotabato, raffle para sa lahat, concert para sa lahat, at sa mga susunod na araw is meron pa silang mga aktibidad which June 21 Pinta para sa lahat competition at serbisyong legal para sa lahat with Sharia Council. And on June 22 po, Pet Summit and Motocross Competition kung sino po yung may mga alagang mga pet dyan. Meron pong pet competition na magaganap po. Bisitahin lamang po ang page ng LGU Cotabato or City Government of Cotabato para sa mga nakalinyang mga aktibidad nila. At on June 23, Level 1, Shoot Fest para sa lahat, posting of video making competition entries. At award on June 29 naman po is awarding of winners and video making competition. And on June 30 po, ito po yung last na aktibidad nila is takbo para sa lahat. Okay. Yes, Ma'am Sally. At yan po ating maikling segmentong health and maikling segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay sa ngalan ni Kabalay na Ri. Ako po nilingkod bang sa Moram Sari Pala. Okay, maraming salamat kabalay na Hamsi. Subalit, hindi ka pa rin makapagpapahinga dahil mula sa ating IPH kung saan ibinahagi mo nga
kung paano nga ba nangyari itong araw ng Cotabato na ginaganap ho sa tuwing araw na ganito, June 20, at yung mga aktibidades na hitik na hitik, no? Madami po silang Oo. aktibidades, Ma'am Sally. Ganyan po ka-prepare ang City Government of Cotabato sa pangunguna nating buting mayor na si Bruce Matabalaw. Ang mayor para sa lahat. At sana ho ay makibahagi yung ating mga kapwa Cotabatenyo dyan po sa ating mga aktibidades. Naku, nakaka-excite naman. At idiretso mo na yan, Kabalay na Hamsi, sa iyong HSF. Mula sa ating trivia, ano naman ang iyong baong tips para sa ating kalusugan at kaligtasan bilang mga individual? Yes po. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth, ating pong pag-uusapan or alamin natin naman ang mental health break. Kung karaniwan pinag-uusapan sa work ang yosi break or coffee break. Oh. Mas mabuti ang pag-usapan natin kung ano nga ba yung mas makakabuti sa ating kalusugan, which is baka kailangan mo lang nating huminga, which subukan nating ang technique na 4-7-8 technique or breathe for in a 4 seconds. Hold your breath in 7 seconds and exhale in 8 seconds. Yes, Eat? ma'am. 8. 4-7-8 technique, Ma'am Sally. Ang pagkuha ng mental health break sa pamamagitan ng tamang paghinga ay maaaring may positibong epekto sa ating kalusugan or sa ating mental health. Una dyan, isang pagbabawas ng stress, nakakatulong ang malalim na at mabagal na paghinga Tama. sa pagkakalma ng ating mga kaisipan. Pangalawa, pag-improve ng konsentrasyon. Pinapabuti nito ang konsentrasyon at atensyon dahil sa sapat na oxygen sa ating mga utak. Tama. Pangatlo, pag-control sa emosyon, nakakatulong sa pag-regulate ng emosyon, ang pag-control ng galit, takot at kalungkutan ang matindi or ating mental health break. Pangapat, sa pagbuti ng kalusugan ng ating mga puso, pinapababa ang presyon ng dugo at nagpapalakas ng cardiovascular health. Panglima, pagpapalakas ng immune system. Ang mas mahabang stress ay nagpapalakas ng ating mas mahabang mental health break ay nagpapalakas ng ating immune system, Ma'am Sally. Ayan, importante At yan. paghikayat ng positibong kaisipan, nagbibigay ito ng oras or para mag-reflect ng mga mediated, nagdudulot ng positibong pananaw. At sobrang dami pong epektibong aspeto or epekto ng tamang mental health break sa ating mga katawan. Ang regular na mental health break sa pamamagitan ng tamang paghinga ay magbibigay sa inyo ng mas malusog na isip at pangangatawan. At yan po ating maikling segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Ako po nilingkod Bangsamoro Sari Pala. Mashallah, alhamdulillah. Napakagaling at napaka-useful ho na tips ang naibigay sa atin ni Kabalay na Hamsari para sa ating HSF ngayong araw na ito. Paus na paus pa rin ako dahil sa aking sinagawang konsyerto. Okay. At yun nga ho, kung gaano ka-importante ang mental health break. Yung tinuro sa atin ni Kabalay na Hamsi, yung 4-7-8. Ano nga yung 4, Hamsi? Wait lang. 4 seconds na? Breathe in 4 seconds, Ma'am Sally, and then Okay. hold your breath in 7 seconds 7 and seconds. exhale in 8 seconds. Exhale in 8 seconds. 4-7-8 technique. 4-7-8. Alam nyo, At importante natitest din po yung while nag-inhale tayo, natitest din po yung kung gaano ka-healthy yung ating mga lungs, Ma'am Sally. Kung gaano katagal. Tatagal yung ating pag-hold ng breath. Yes, Ma'am Sally. Doon natin natitest kung gaano ka-healthy ang ating mga lungs. Ayan. At saka yung mga ating nilalabanan ng mga anxiety, depression, or anything, nakakatulong po itong deep breathing. Ayan, importante yan. Paano tayo? Siguruhin lang po na maganda yung ating pag-hold ng ating breath at tama ho ang ating ginagawa. Importante yan para ho maging mas masaya tayo at makapagpatuloy sa ating mga ginagawa sa ating mga buhay. Yan. Thank you again, Kabalay na Hamsi, sa ating HSF episode ngayong araw na ito. Nako, napakagaling. At dahil dyan, bilib na bilib po ang at our dear principal ng Notre Dame of Cotabato, Dr. Angela Undar. Wow, Ma'am Salim po yan, Sir Hamsari, ang kanang comment sa ating Facebook Live. Maraming salamat, Doc Angie, and happy watching. See you again soonest with the doodle. Ayan, favorite po yan ng ating principal. Okay, and at this point,
dahil tapos na ho tayo sa ating IPH at ang ating HSF, tayo ay dadako na sa ating MHS Discusses ngayong araw na ito for our 174th episode ng ating programang MHS Delivers. At handang-handa na rin po ang ating kabalay, ang ating guest speaker na ibigay sa atin ang mga impormasyong dapat nating malaman patungkol sa ating topiko na Human Resource Management Efforts sa MHSD. Ano nga ba ito mga ginagawa ng ating Human Resource Management Section sa MHSD para ho sa ating mga empleyado. At nagbabalik nga ho ngayon ang ating guest speaker na walang iba kung hindi si kabalay na Tyrone Luis Agcambot. Kamusta ka naman dyan, Sir Ty? So far, so good naman, Ma'am Sal. Okay. Maikli lang mga sagot ni Kabalay na tayo pero tumatatak sa atin. Sige. Minimalist po kasi ako. Minimalist pala ang ating guest May gusto akong speaker sabihin. ngayon. Maganda ba yan? Sabihin natin? Huwag na lang. Okay, sige. Mabait I-hold ako natin, kaya sinabi mo kanina, yung mga Hold. hindi ka dapat sabihin at hindi ka dapat na maramdaman, i-hold natin. Okay? Sige. Umpisahan ko na Kabalay na Tay, ang ating usapin ngayong araw na ito patungkol nga ho sa ating topiko kanina na aking nabanggit. Kabalay na Tay, kamusta naman sa ngayon ang HRMS sa MHSD? Human Resource Management Section. Maraming challenges sa core function ng HR. Okay. Sa compensation and benefits, promotion, learning development, compliance, workplace safety. Kahit na kulang kami sa manpower, grateful pa rin kami sa HR kasi nagtutulungan ng mga ating mga kasamahan. Pinupunan yung mga shortcomings ng bawat isa. Ayan. At binabati ko nga pala yung mga kasamahan natin sa HR na kahit minsan gabi na umuwi. Yes. At sa mga ating kasamahan na bumubuo ng ating ministry, mga walang kapaguran na mga manggagawa na walang sawang nagsisilbi para sa Bangsamoro. Yes, that's right. At yan po ay atin din napapansin sa MHSD kung gaano ho talagang nagsusumikap ang ating HRMS na magampanan ng pinakamabuti at pinaka-epektibo ang kanilang mga tungkulin. Sa ngayon na Kabalay na Tay, ilan na ba ang kabuuang bilang ng mga empleyado sa MHSD? Isama mo na ang permanent at yung ating contract of service. Sa ngayon, Ma'am Sal, nasa 96 personnel tayo ngayon out of 108. At meron tayong contract of service na total of 124. Okay. At meron tayong 12 na vacant position, ang iba nakasalang na para sa interview at ang iba for evaluation na. Okay. Yung 96 permanent, no? Yes, ma'am, 96 ang permanent and 124 ang ating contract of service. Contract of service at 12 na bakanting Vacant. mga posisyon. Ito ba ay nasa ang level na ngayon itong vacant na to, positions? May nakasalang tayo na interview bukas, ma'am. Magkasama tayo po Okay. sa panel. May 3 tayong position na for interview bukas at ang iba for evaluation and republish na yung iba at ang iba newly vacant. Yung meron tayong 3 na bago lang na bakanteng position Okay. for publish na inshallah on July. Okay, for publishing, 3 posisyon. Yes, ma'am. Okay, and then interview tomorrow. Ano mga posisyon yung i-interviewin tomorrow? Bukas meron tayong human HHRO 4, Housing and Home Site yeah. Regulatory Officer. Meron tayong Development Management Officer 3 at Okay, isang DMO 3. Cashier 1. At isang cashier 1. Wow, inshallah. So, we hope to see these interviewees tomorrow, inshallah. At we wish you all the best sa inyong pagkikipaglaban para makakuha tayo ng posisyon at makapaglingkod sa Bangsamoro. So, yun, may bakante tayong 12. Hopefully, ma-fill up na natin. Ganyan po ang ginagawa ng HRMS na pagmamadali, no? Inshallah, Yes. ma'am, before matapos ang July, puna na natin lahat ng mga bakanting position. Masya Allah. Mabilis po ang ating HRMS sa tulong ng ating mga kapwa empleyado. And ang ating ang top management natin sa MHSD. Hindi magiging posible yan kung walang tulungan na nangyayari. Between ano ang tawag doon sa grupo natin? BSPB?
BSPB Bangsamoro Bangsamoro Screening and Promotion Board. Selection and Selection Promotion Board. and Promotion Board. Ayan ho, nagsasagawa sa recruitment ng ating at saka evaluation ng ating mga aplikante sa opisina. And speaking of recruitment, kabalay na Tyrone, ano nga ba ang mga sistema natin sa opisina? Paano ba natin sinasagawa ang ating recruitment process sa MHSD? First ma'am, syempre pag meron tayong vacant na position or meron tayong mga newly created na position, Yeah. pinapublish natin ito sa CSE portal, Bangsamoro Job Portal at sa mga bulletin boards. Okay. At meron lang itong minimum of 10 days para ma-publish at dito na rin sinasagawa yung mga pag-apply ng mga ating mga aspiring applicants. That's right. At next is evaluation. Dito natin in-screen kung sino yung mga possible na qualified. Paper evaluation muna, no? Yes, paper evaluation and lahat yung mga PDS nila at check natin kung ano sila Okay. qualified ba. Next, examination. Dito yung mga assessment tayo. Okay. At next, evaluate ulit. Sinusort natin sino yung mga nag-top sa exam. So, Sino may yung shortlist na. May shortlist na tayo, ma'am. Okay. At dito, next is for interview. Pagtapos nito, may deliberation tayo nagaganap. Dito na pinipili yung best of the best. At next is hiring, onboarding na ng applicants na napili ng ating ministry. Yes, ng ating appointing authority. Yun nga ma'am, sa pagpili natin, sabi nga ni Minister, meron tayong tatlong E na importante sa That's right. pagproseso ng ating hiring. Yun ang education, experience, and eligibility. Okay. At meron siyang dinagdag na isang E, ang ethical values. That's right. Ang Mahalaga galing. ito sa pagpapaunlad ng ating integridad at professionalismo ng ating mga manggagawa. That's right. At Nako. syempre, isa sa mga hinat natin is yung attitude, kasi kahit na gano'n natin kagaling kung ang attitude natin is bagsak, yun nga, isa yun sa mga hinahanap natin. Naniniwala ako dyan, kabalay na tayo. Actually, kahit na gaano kagaling ang isang empleyado, kung lagpak naman sa kaniyang ugali, sa kaniyang attitude at sa kaniyang behavior, talaga naman pong apektado yung performance niya sa opisina. Tandaan natin yung sinabi ni kabalay na tayo, yung 4 na E na atin pong tinitingnan sa MHSD bago humahire ang ating mga empleyado. Education, experience, eligibility, and ethical values. Nadilagdag ng ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara. Ayan, napakagaling kabalay na tayo. And pagkatapos ng ating recruitment, kapag na-hire na ho yung ating mga empleyado na kinakailangan, ano nang nangyayari, kabalay na tayo? Siyempre, may programa tayo na Learning and Development Program upang makapacitate natin ating mga empleyado through trainings, seminars, at para mas ma-enhance yung skills nila at kaalaman nila. Dahil hindi lang ito nakakatulong sa kanilang personal growth, kundi nakakatulong ito sa ating ministry. Dahil mas nadadagdagan yung kaalaman nila sa kung anong field sila, at kung magkakaroon man sila ng mas malawak na kaalaman, mas mapapadali sa kanila yung mga haharapin nilang pagsubok sa That's kanilang mga trabaho. Ika nga, happy employee, happy ministry. Yes, nako, ang ganda. Happy employees, happy ministry. Tandaan natin yan, ha? So, kailangan talagang ibigay ang iba't ibang klase ng suporta na kailangan po ng ating mga empleyado. Kagaya nga ng sinasabi ng ating kabalay na si Tay sa ating CAP development, capacity development, at training support sa ating mga empleyado. At ano nga ba itong sinasabi ko? Ito ba mga aktibidad na ito, kabalay na Tay, ay bahagi na ng ating retention system sa MHSD? Yes po, ma'am. Dahil mahalagang alagaan natin ang ating mga empleyado para magpatuloy yung ating na-establish ang connection at kagalingan sa ating trabaho. Ang wika nga ni Kabalay na Tay, itong ating ginagawang trabaho natin, we should find happiness, no? Kailangan masaya tayo sa ating ginagawa para masaya rin ho ang ating mga kliyente at maging maganda rin po ang maging epekto ng ating pagtatrabaho. Ayan. So yun ho. Aside from this, we have like recognition
system sa opisina Kabalay na Tay? Syempre naman po ma'am, dapat lang naman bigyan ng recognition ang ating mga mabubuting empleyado. Nung last na year-end assessment natin, nagbigay tayo ng mga parangal sa ating mga well-performing employees like meron tayong Employee of the Year, meron silang certificates at merong mga awards. Most Punctual Service Award at marami pang iba. Dahil ang iba nag-excel sa iba't ibang aspeto ng mga trabaho nila. That's right. At binibigyan natin ng parangal yung mga ganung bagay. Kahit maliliit man or malaking bagay, at least mabigay natin sa kanila yung nararapat na kailangan nilang makuha. Tama yan. Ako, kagaya ng ating pinag-aralan, kami ni Kabalay na Hamsari, si Kabalay na Hyra at Kabalay na Ria, si Kabalay na Joyce. Sa ating, mahalaga po itong ating public administration na master's degree, di ba? Kabalay na Tay. Dahil dyan po natin nalaman ng mga bagay-bagay na yan. Kung paano nga bang maaalagaan natin at ma-motivate natin ang ating mga empleyado sa bawat organisasyon. Okay? At syempre, pinag-usapan natin ng retention, Kabalay na Tay, sa ating mga topic ngayong araw na ito. Ano nga ba yung, aside from those things na yung nabanggit kanina sa HRMS, ano pa yung ibang mga challenges, no, mga hamon na kinakaharap ng HRMS sa ngayon sa MHST? Isa sa mga hamon na hinaharap di lang naman sa HRM section kundi sa buong ministry natin ay pagiging short staff. Kulang tayo sa empleyado. Dahil lumadami na rin ang ating mga projects at lumalawak yung mga sakop ng ating ministry, kaya mas tumataas rin yung pangangailangan natin ng ating manpower. Nung nakaraang taon, nag-propose tayo ng 89 na additional personnel. Okay. At alhamdulillah, nabigyan tayo ng 8 out of 89. At least alhamdulillah nadagdagan tayo, Ma'am Ano Zan. yung 8 sa At 89? para naman sa susunod na taon, nag-propose tayo ng 208. Mas marami na ngayon, 208 additional personnel. At base ito sa mga nakalap nating information sa iba't ibang sections, division, and offices. Mas lalo sa ating provincial office na kailangan nila ng additional na tao, ating mga engineers at ating mga technical personnel sa TRS. Tama yan. At syempre, pagdadagdagan yung mga empleyado sa baba, syempre, kailangan rin ng additional employees sa admin finance dahil mas dumadami na rin yung mga nakukuha nilang mga admin papers, documents. Mula sa ating provincial offices. At baka naman, MFBM. Mabait ang MFBM. Ang tinutukoy po natin is the Ministry of Human Finance and Budget and Management. At talaga namang tumutugon sa mga pangailangan sa financial na budget support ng bawat ministry, agency at office dito po sa Bangsamoro region. And nako, ang dami na banggit ni Kabalay na Tay regarding the challenges that they face sa HRMS. But despite those challenges, Kabalay na Tay, ano ang mga ginagawa para mapunan pa rin yung magawa natin ng mabuti, maayos ang ating mga responsibilidad kahit na kulang yung ating manpower sa MHST? Malaki ang pasasalamat natin sa ating mga contract of service na tumutulong para mapunan ang pangailangan ng manpower. Malaking tulong yung nagagawa nila dahil sila yung pumupuna sa mga kakulangan natin minsan. Pero right. may mga bagay at may mga work na kailangan accountability na hindi natin pwedeng maipasa sa kanila. Kaya buti na lang nagtutulungan ang bawat empleyado natin sa MHSD para mapunan nga yung mga pagkukulang. Ang iba kahit na lagpas na sa kanilang scope ng trabaho nila ay sila pa rin gumagawa para lang mapunan yung mga pagkukulang natin. At buti na lang lahat ng empleyado natin sa MHSD ay walang sawang tumutulong sa bawat isa tulad ng ICS. Okay. At ng HRMS. Yes. Magkatuwang po yan. Actually, lahat ng ginagawa ng mga seksyon at dibisyon sa MHSD ay nag-contribute, no? Sa bawat isa ho, sa mga empleyado, sa mga kanilang mga trabaho. At syempre,
nagkakaintindihan ng bawat isa. Yes, ma'am. Dahil ang bawat isa ho sa atin bilang mga workforces ng MHSD ay may mga kinakaharap din pong mga hamon at mga problema na kanilang binibigyan ng tugon sa kanilang level. Sana ho hindi na umabot sa top management. Nare-resolve na ho yan sa level ng bawat section or division sa pagtutulungan. Kaya nga po nung sinabi ni Kabalay na Tay. Ayan. So yun po ang ginagawa kahit na kulang ang ating human resource sa MHSD sa ngayon, sa dami ng aktibidades, no? Patuloy hong dumadami ang ating aktibidades. Pag tumataas ang ating budget, dumadami ang projects, dumadami ang program, dumadami ang activities, kailangan dumami rin po yung ating mga human resource o mga empleyado sa opisina. Lalo na ho sa ating monitoring arms, ang ating provincial offices. Ayan, mula sa MHSD Maguindanao, MHSD Lanao del Sur, MHSD Special Geographic Area, MHSD Basilan, MHSD Sulu, at MHSD Tawi-Tawi. At sumasang-ayon dyan, Kabalay na Tyrone, si Dr. Kadigir Akman Abdullah, watching sa maulan na Thursday. At meron tayong comment din dito. Salam to all of you and keep safe sa maulan na hapon. Miss you, Ma'am Salimbay Abdullah. I miss you more, Ma'am Chen. Sana ho magkasama pa tayo one of these days, inshallah. Hindi lang sa Tawi-Tawi, baka Sulu next time, inshallah. Ayan. At dahil nabanggit na ho ng ating guest speaker ngayon, yung mga detalye na kailangan ho natin mula sa kanya, mga impormasyon na dapat nating malaman, 10 ng ating mga taga-subaybay at tagapanood ng ating programa, di ba, Kabalay na Hamsi? Ano pa ang gustong maabot, no, ng HRMS o ano pa ang mga ways forward ang gagawin ng HRMS para ho mas papatibay pa ang inyong pagbibigay serbisyo? Ayun nga po, i-make sure namin na lahat ng mga empleyado ay mabibigyan ng mga trainings, makukuha nila yung mga benefits na kailangan nila. Yeah, that's right. At make sure namin na lahat ng kailangan nila sa amin, mabibigyan namin agad. Yun lang, kailangan natin magtulungan sa opisina kahit konti tayo, pero quality is better than quantity. Oh, I like that again. Kabalay na Hamsi. Marami na nasabi ang ating kabalay na si Tyrone ngayon. At noticeably, Kabalay na tayo, no? Hindi ito pagpapaganda ng iyong tenga or ano man dyan. Ngayon po talagang hindi na ho na delay. Never, no? Sa MHSD naman never na late ang ating sweldo, di ba? Yes po. Kabalay na make sure namin na Tay, natatanggap natin ang advance sweldo. Sinusuguro namin na top priority natin ang ating sahod dahil yun yung nagpapasigla sa ating mga empleyado. Very advanced, Sally. di ba? Nagpapasigla, nagiging gasolina ho ng bawat empleyado ang sweldo. At kagaya nga rin ang sinasabi ng ating ministro, dapat bago pumatak ang pawis ng bawat empleyado, ng trabahador, ibigay na ang karampatang compensation, sweldo para ho sa ating mga empleyado. Mashallah, alhamdulillah, at yan po ay katuruan ng relihiyong Islam. Kagaya nga ho ng ating hashtag, ang ating mga trabaho, hashtag trabaho ko, ibadah ko. Ayan, mashallah. At dahil nabanggit mo na nga ang ating mga kinakailangang impormasyon, ano ang iyong panghuling mensahe para sa amin at sa lahat ng ating taga-subaybay ng ating programa? Kabalay na tayo. Sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kabalay, maraming salamat sa suporta nyo sa ating programa sa MHSD. Sa ICS na walang kapaguran kahit holiday, meron pa rin tayong programa. Baka may ICS will pa-bonus keep ka, you Tay. updated. Baka may pa-bonus ka, Tay. Saan? Ganyan, oh. Saan natin kukunin? Okay. Sa MHS Delivers, kaya huwag kayong magsawang sumabaybay. Please follow, subscribe, and share.
That's right. Mashallah, alhamdulillah. Actually, kabalay na tayo, yan ho yung ating hinihinging suporta sa ating mga kabalay na i-follow, i-like na ho yung ating page, i-share po para mas maraming kabangsamoro at ka-Filipino at ka-world ang ating maabot ng ating pamamahayag, ng ating pamamahagi ng mga importante, mga makabuluhang impormasyon sa ating kapwa Pilipino, kapwa Bangsamoro. Thank you very much, kabalay na Tyrone Luis Agcambot, ang nagsilbihong resource speaker natin ngayong araw na ito mula ho sa Human Resource Management Section. Siya ho ang head ng HRMS sa MHSD. And hopefully one of these days, babalik pa siya kung meron pa tayong mga importante na pag-uusapan regarding our human resource management sa MHSD, inshallah. At yan po ang bumubuo sa ating MHS Discusses ngayong 174th episode ng ating programang MHS Delivers. And that brings us to our KKK. Ano nga bang magic 3 questions ang nakaatang ngayon para ho sa ating mga taga-subaybay ng ating programa kung saan pwede silang manalo ng mga, magagandang premyo. Kabalay na Hamsi, ang ating KKK. Yes, Ma'am Sally, at sa ngalan po ulit ng ating kabalay na si Joyeria Bent Amran Muhammad. Ako po na magbibigay sa inyo ng mga katanungan sa episode na ito. At para sa ating segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng programang ito, magpapanalo sa inyo ng 100 peso load na inisisend lamang sa numerong 0955-7994-778 kalakip ng inyong mga pangalan, address at kasagutan. At para sa ating unang katanungan sa araw na ito ay ating ginugunita ang araw ng Cotabato. Para sa unang katanungan, ibigay lamang kung pang ilang years nang ginugunita natin ang araw ng Cotabato. Nabanggit natin yan kanina, Ma'am Sally at kabalay na Tyrone. That's right. At ang ating pangalawa sa ating segmentong IPH, tayo ay nagbigay ng 3 steps or technique for our mental health break. Ang pangalawang katanungan ay bigay lamang ang 3 numbers or 3 steps technique na ito. 3 number lamang po ito ang inyong ite-text. Okay. At And para naman po sa ating segmentong MHS Discusses or talakayan, ating tinalakay yung recruitment process ng aming ministeryo para sa ating pangatlong katanungan at huling katanungan, magbigay lamang ng kahit isang E na hinahanap ng aming ministry sa aplikante or sa mga nag-a-apply sa amin. Ayan. 4 yan, E. 4. Naku, 4 Ibigay yung lamang E. ng isa sa mga E. Yes, Okay, Ma'am and how Sally. can they At answer yan po ang ating your questions? segmentong KKK. I-text lamang po ang inyong kasagutan sa numerong 0955-7994-778 kalakip ng inyong mga kasagutan, pangalan at address. Aha. At magre-reply po ang aming kabalay na si Joyeria kung kayo ay nanalo ng 100 peso load. Ilan ang winners natin, kabalay na 5 po, Hamsi? Ma'am Sally. 5 Yes. winners po bawat episode. That's right. 5 mananalo ho ng tig 100 peso load. At first come, first serve. That's first right. Come, first serve. Sino ba unang? Yung unang dating ang kanilang mga text messages na sumasagot sa ating mga katanungan, ang i-declare natin ng winners ng ating KKK episode ng ating programang MHS Delivers. At dahil po dyan, tayo ho ay nakumpleto na ang bawat segment, ang bawat bahagi ho ng ating programa sa araw na ito for our 174th episode ng ating programang MHS Delivers. At dahil dyan, kami ho ay magpapaalam na dahil 12:05 na ho ng tanghali sa ating episode ngayong araw na ito. Sa ngalan ng ating napaka-supportive at napakabait na minister sa MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara, at sa ngalan ng ganoon din nating Deputy Minister Aldi Nasiri, at sa ngalan ng ating Deputy Minister, ng ating Director General Ismail Ibrahim na malapit na pong dumating from Mecca for the Hajj. Hajj Mabrur, Sir DG, 10 ang iyong mga kasamahan from the MHSD. Inshallah, see you again soonest. At magkakasama tayo, yes, sa ating mga isasagawang mga programa, mga aktibidades sa MHSD. At sa ngalan ni na... Ako po ang lingkod Bangsamoro Sari Pala at sa ating mga kasamaan sa ICS, Joyeria Bent Amran Muhammad, Sir Datunaz Idaud, Sir Almansur S. Ugaw, at sa ating mga kasamaan sa DXMS Technical Side, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Alan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito.
At dahil po dyan, ako po ang inyong lingkod, sa Lembay Abdullah na palagi hong nagpapaalala, nagre-remind na atin pong isagawa ang ating bawat gawain, gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.